Alalahanin ang munting sanggol sa sabsaban. Mapagpalang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan po ngayon ng mga banal na sanggol na walang kamalayan o Niños Inocentes, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose ang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Bumangon ka, dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sa tawagin ko kayo. Hahanapin nga ni Herodes ang sanggol para patayin." Bumangon si Jose at nang gabi ring iyo'y dinala ang sanggol at ang ina nito pa Ehipto. Doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes. Sa ganito natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Nagalit naman si Herodes nang malaman ito na napaglalangan siya ng mga pantas. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at ang karatid nito. Mga batang may 2 taong gulang pababa, batay sa panahon ng pagsikat ng tala ayon sa mga pantas. Kaya nagkatotoo ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang pagtangis, iyakan at malakas na panaghuyan. Iniiyakan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw paaliw pagkat wala na sila." Maligayang Pasko, mga kapanalig. Sa araw na ito, sa oktaba ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus, ginugunita natin ang mga banal na sanggol na nagbuwis ng buhay na mababasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Natatangi ang pagdiriwang na ito. Tila nga isang kabalintunaan sapagkat sa kabila ng matitingkad na dekorasyon, sa pagbibigay ng regalo sa dami ng salo-salo, sa gitna ng lahat ng ito, may inaalala tayong malungkot na kaganapan na nababalot ng karahasan. Ang masaklap pa rito, ang mga biktima ay mga Niños Inocentes, mga inosenteng sanggol o bata. Sabi pa nga natin, ang Pasko ay para sa mga bata. Naalala ko tuloy noong nakaraang undas, nakadaan ako sa sementeryo, may maliit na puntod. Nakasulat doon, ito ay para sa mga batang sanggol na hindi naipanganak o silang mga biktima ng abortion o pagpapalaglag ng kanilang magulang. Huminto ako saglit, nagdasal. Minsan, natutulad na tayo kay Herodes, nadala ng labis na puot, inggit o galit, nakakagawa tayo ng mga hindi kanais-nais na bagay tulad ng pagpaslang sa isang musmos, inosenteng sanggol sa sinapupunan. Huwag sana nating hayaang mabulag tayo ng kapangyarihan, galit, kayamanan, takot o pagkamakasarili o maging ng labis na kahirapan ng buhay. Alalahanin natin ang unang Pasko, ang pagsilang ng sanggol na manunubos, ang prinsipe ng kapayapaan, siyang munting sanggol sa sabsaban. Mga kapanalig, kung may makikita tayong ganitong maliliit na dambana na itinalaga ng mga organisasyon ng simbahan gaya ng Knights of Columbus na nakalaang magpaalaala at nag-aanyaya na maglaan tayo ng panahon, ng panalangin para sa mga sanggol na ito, huminto tayo at magdasal. Gayon din, patuloy tayong nananawagan sa mga ina, mga magulang na huwag saktan o ipalaglag ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Alam natin na walang kasalanan ang mga sanggol na ito. Sila'y may buhay, may dignidad, may halaga. Magkaisa nawa tayo sa patuloy na paglaban para sa halaga, dignidad ng buhay, lalo na para sa mga bata. Sapagkat ang bawat araw, hindi lamang ang Pasko, ay laan para sa mga maliliit
na batang ito. Sila ang kinabukasan ng bayan. Sila ang hinaharap ng ating simbahan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Banal na sanggol, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang makapamuhay kami bilang mga kapatid mo, ngayon at kailanman. Amen.